Isang masayang pagbati po sa lahat ng mga naabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at sa pagkakataong ito ay makakasama natin si kapatid na Ramil Parba. Salamat po kapatid na Michael sa inyong pag-imbita sa programang ito. At siyempre po, kasiyahan at kaligayahan natin na ipagtanggol natin ang aral ng Iglesia ni Cristo. Ang importante dito, doktrina. Ang importante dito, ang aral, ang lumutang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, greetings to our brethren all over the world, especially our viewers from Saudi Arabia, Canada, Mid-Atlantic SFM or School for Ministers, United Kingdom Extension, and also to Brother Joe and Sister Esther Ventilacion, who are currently assigned in the local congregation of Vista, California. At binabati na rin po namin, medyo malayo ito kapatid na Ramil, dahil sa traffic situation. Ang mga kapatid yan po sa lalawigan ng Pampanga. Baka may gusto kayong batiin kapatid na Ramil? Babatiin ko na rin po. Yung kasunod, yung lalawigan ng Tarlac. Para po, at saka yung siyempre, pinagmulan kong probinsya, ang lalawigan ng Cebu. Okay. Ipinagpapauna po namin sa inyo na bago ipalabas ang programang ito na tunay na defenders of the faith, ay matagal na po nagsasalita sa YouTube at Facebook itong si Mr. S o si Mr. Samson na isang dating ministro na itiniwalag sa iglesia bunga ng paglaban sa pamamahala at ng paghahasik ng pagkakabahabahagi sa iglesia, kapatid na Ramil. At meron siyang bahagi, no? Bahagi ng kanyang sagot na gusto nating iparinig na ang sabi nga niya, parang sasagutin daw niya. Parang punto por punto. Lahat ng inilabas niyo ng kapatid na Bobby sa programang ito. Mas mabuti, parinig muna natin. Ito po. Ngayon, kung ito'y itutuloy pa, sapagkat para bagang marami silang ililitaw na kontradiksyon, sige lang po. Ilabas ninyo. At sasagutin na lang namin. Yan po ang pahayag ni Mr. S o Ginoong S, kapatid na Ramil. Saka kapatid na Michael, gusto ko lang linawin. Bakit mo tinatawag na Mr. S? Bakit kaya? Kasi nakiusap yung isa sa mga kamag-anak nito ni Mr. Samson na kung pwede, magpapalit na lang daw siya ng apelyido sa kahihiyang ginawa nito ni Mr. Samson. Sabi ko, wag na siyang magpapalit ng apelyido, tatawagin ko na lang si Mr. Samson na Mr. S. Mr. S. Pwede naman yan may option naman. Kung Mr. Isayas na lang kaya. Isayas, yung first name, mahirap din kapatid na Ramil. Kasi bakit? Yung Isayas, may propeta Isayas. Kung Judas na lang kaya. Judas? Hindi, para ano na lang, para tama na lang. Mr. S na lang, wag na lang Judas o diretso kapatid na Ramil. Pero marami kasing kahulugan din yung S, di ba? Maraming idudugtong. Pag S, ito po yan, mga kapatid. Mr. Samson, nakikinig ka. Kaya tinatawag ka naming Mr. S sapagkat ikaw ay Mr. Sanctimonious. Tandaan mo, Mr. Sanctimonious. English yan, brother. English. Kasi nag-i-English ano bang ibig sabihin? What do you mean? Why are you saying that he is Mr. Sanctimonious? Sanctimonious, it means hypocritically pious or holy or pretending to be better than others. Nagpapakilalang akala mo, tunay na totoong banal o matuwid, pero siya mismo itong mayroong malaking diferensya. Kaya ito naman, hindi naman tayo na may personal, tayo doktrina lang ang ating pag-uusapan. No? Kasi siyempre, naging kapitbahay din natin yan. Kilala natin yan. Magkapitbahay tayo sa Tierra Bella. Bibigyan pa naman tayo ng bigas to araw dyan, di ba? Baka atakihin ka, wala kang utang na loob sa kanya, ba't tinatake mo siya? Pwede kung may balik yung bigas. Sakali. Baka kaya nagtampo, kapatid na Ramil. Hindi mo binalik yung bigas na binibigay niya. Hindi naman siguro. Sa pagkatao niya, kilala naman natin. The same time, kilala din niya pagkatao natin. Sabi nga, no one is perfect. But ang ating kasing dito, doktrina. Kaya pagka ito, inuunahan ko, pagka ito ng atake ng personal, Mr. S, ngayon pa lang, sasabihin na namin sa iyo. Ano dahilan? Bakit mula sa New York, dinala ka ng London? At mula sa London, alam mo, anong ginawa mo nung nasa London ka na? Bakit nagbabalik ka pa sa New York? Kaya galit na galit sa iyo noon ng kapatid de Eranio Manalo. Kaya
ibinalika dito sa Pilipinas at galit na galit sa kanya at muntik siyang itiwalag, kapatid na Ramil. Sa bagay, yan ay pangyayari sa nakaraan. Sabi nga natin, nakaraan na yon, no? Kaya sabi nga natin, yung mga pagkatao, personal, hindi natin pag-usapan dito yan. Ang ating, itutuon natin, yung ating pansin ngayon, dito sa sinasabi niya kanina. Sabi niya, Ngayon, kung ito'y itutuloy pa, sapagkat para bagang marami silang ililitaw na kontradiksyon, sige lang po. Ilabas ninyo. At sasagutin na lang namin. Tanong, kapatid na Ramil at mga kaibigan namin sumusubaybay sa programang ito, meron ba siyang maliwanag, clear, na sagot doon sa salungatan nung ipakita natin sa programang ito? mabuti siguro i-remind natin ito sa kanya at doon sa mga nakikisimpatiya sa kanya. At ito ay ipinarinig din natin sa nakaraan. Ito, pakinggan po ninyo mga kapatid at mga kaibigan. It is necessary that we serve our Almighty God, but it should be based on the gospel. And the gospel tells us that we need to be in the true church of Christ in order for us to be saved on the day of judgment. Kahit tayo ay itinakwil ng kasalukuyang pamamahala, sabihin pang kung tawagin nila inalis na tayo sa iglesia. Tayo raw ay nasa labas na ng iglesia, hindi nangangahulugan na inalis na at naalis na ang karapatan nating sumunod sa aral. Sila lang yun. Pero ang Diyos hindi inaalis sa atin yung pagsunod sa aral. Yung kanyang pahayag noon at saka ngayon, yung ba'y magkakontra o magkasalungat? Pareho at the same. Ano sabi no? Pareho at the same. Pareho at the same. Kasi, Either of the two. Sabi mo nga, either of the two. Pinuntusan ka pa naman dyan, Brother Michael. Ano sabi niya? Sabi niya, ang sagot ko nga pareho. Nadulas nga si Brother Michael. Parang hindi yata naintindihan yung Nadulas? either of the two will do. Itinutulad niya kasi ako sa kanya na nadudulas lagi. Mr. Samson, ang problema ko kasi sa'yo, ayaw ko namang sabihin, o baka magalit ka na naman dahil matanda ka sa akin, pupupuin na kita. Ayaw ko naman po sabihin sa inyo, Mr. S, na bumaba na po ng sagad sa lupa ang inyong IQ. Mr. S, hindi nyo nakuha ang takbo ng usapan namin noon ni kapatid na Bobby na nung nakaraang programa. Ang tinutukoy ko noon na either of the two will do, yung pinagmulan o yung pinaka-premise nung discussion namin ni kapatid na Bobby na ano bang sinasabi mong premise? Liwanagin nga natin para maliwanag din sa mga nakikinig sa atin. Ang pinagmulan nung kapatid na Ramil, ipinakita namin yung magkasunod niyang pahayag noon at saka yung ngayon na halatang magkasalungat. Tinanong ko si kapatid na Bobby, tanong ko sa iyo, yung kanyang sinabing salungatan, yung kanyang pahayag, ito ba'y magkakontra o magkasalungat? O sumagot si kapatid na Bobby, pareho. O kaya tumakbo yung usapan namin, kaya sa dulo, ang pinaka-conclusion ko, either of the two, sabi mo nga, either of the two will do, kapatid na Ramil. Ang ibig sabihin, yung either of the two will do, tumutukoy doon sa magkakontra at magkasalungat. Siguro naman, nauunawaan na ito ni Mr. S, kapatid na Ramil. Pero meron siyang argumento dyan at gusto nating marinig yon ng mga kababayan natin. Anong argumento niya, kapatid na Ramil? Pakinggan natin. Ngayon, tungkol sa tanong nila, alin ba ang tama? Bueno, yung either of the two. They're both right, sabi nga. Mga kapatid at mga kaibigan, iwasan po muna ninyong magtawanan at baka magkahangin sila sa tiyan, kapatid na Ramil, dahil sa ito ba ang uri ng taong may sagot na walang tama, kapatid na Ramil? Lumilitaw ngayon sa loob at sa labas ng Iglesia ni Cristo, lumilitaw na ang paninindigan niya, pareho na pwedeng tanggapin ng Diyos yung kanilang paglilingkod. Ang tawag ba doon, double standard? Parang gano'n nga ho. Parang yung argumento niya ngayon, parang argumento na noong mga hindi nating ka-relihiyon o hindi ka-anit sa hindi ba pareho din yan ng paninindigan nung dating kasagutan natin sa programang ito? Yung kapitbahay mo? Dati nasa Apalit, na ngayon nasa Brazil. Anong relihiyon yung kanyang pinarehistro dati? Iglesia ni Yahawa at ni Hamasayaha Incorporated. Meron pa. Pero, sabagay, parang nagpapalit ng pangalan na naman. Mr. S din yun Pero,
Iba yung S niya, ditong sa S na itong bagong tumutulig sa iglesia. Teka, basahin natin sa Biblia. Biblia, oh. Bakit mali yung kanyang sinasabi ngayon, kapatid na Ramil, kung ang pupuntahan natin, pagtuturo ni Apostol Pablo? Pakinggan natin, mga kababayan. Yung unang Korintos, datapuat sana nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Dito, sa pahayag na ito, mga kaibigan, mayroon tayong dapat mapansin. Ang sabi, unang bahagi, kapatid na Michael, datapuat sana nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Sabihin man nila, no, ng mga natiwalag, na sila ay, yung daw sinabi ni KRD, huwag kayong umalis sa iglesia. Hindi naman daw sila umalis eh. Sila raw ay inalis o pilit na inalis. Sabihin man nating inalis, sabihin man nating umalis, nasa labas pa rin. Di ba? At pag nasa labas, nasa loob ba yun? Pag nasa labas, wala sa loob. Ang sabi naman ng Biblia, ang nasa labas, Diyos ang humahatol. Pagkatapos, meron pa akong dapat ma-emphasize dito. Doon sa huling bahagi na pinahayag ni Apostol Pablo? Sabi, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ang sabi niya, ang ginawa lang daw ng pamamahala yung pagtitiwalag. Pero hindi na inuuri kung sino ang dapat itiwalag. Ang dapat daw itiwalag, yung masama. Kaya, para sa kanya, hindi siya masama sa loob ng iglesia, kaya siya hindi dapat alisin. Ganon nga. Pero Tanungin muna kita, kapatid na Ramil. Unahan ko na. Yung pag-alis, under investigation siya. Pag-alis niya, nagpunta ng media at doon nagpa-interview, yung kanyang ginawang paghahasik para mabahagi ang iglesia, yung ba'y gawang mabuti o gawang masama? Gawang masama. At hindi lang siya, pati yung mga kasama niya na lumaban sa pamamahala, yan ay gawang masama. Basahin natin. Ito po, sa Santiago 3:14 hanggang 15. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Teka, sana huwag nilang malimutan ng mga sumusubaybay yung terminong paninibugho. Yung pagkainggit. Yung selos. Selos. Mamaya, tatalakay natin yan. Opo. Pero dito, binibigyan natin ng emphasis dito, ang sabi, yung pagkakampi-kampi, yung pagkakabaha-bahagi. Ang sabi ng Biblia, hindi yan karunungan na bumababa mula sa itaas, hindi mula sa Diyos, kundi nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Teka muna, naalala ko, nandaraya si Mr. S at iba pa niyang mga kasama. Ganon nga po. Na kaya raw sila itiniwalag dahil lang sa pag-uulat ng mga nangyayari. Yung bang dahilan kaya itiniwalag si Mr. S? Hindi ho. Dahil kung nag-ulat man sila noon, hindi naman sila tiniwalag noon sa foreign section siya. Hindi naman siya tiniwalag eh. Noong sila'y lumabas sa media. Kasi naghahasik na ng pagkabahabahagi sa loob ng bayan ng Diyos. Saka tama ba, halimbawa, kapatid na Rabil, ako, nag-ulat sa pamamahala ng sabihin natin granting but not conceding na di umano may maling ganito. Tama ba na habang sinisiyasat yung isang bagay, habang walang pasya, pupunta sa media at doon magsusumbong? Mali nga po yun. Dahil sa paghahasik nga ho ng pagkakabahabahagi, inilalagay, ibinibilad sa kahihiyan ang iglesia. Teka muna, Mr. S, may mga katanungan kami na hindi mo pa sinasagot. Sagutin mo ito. At uulitin namin sa programang ito at para makita, matandaan mo, iga-graphics na namin. Patunayan mo na bagamat tiwalag ka na, ay nananatili ka pang iglesia ni Kristo. Saang talata ng Biblia mababasa, Mr. S, na may karapatan pa rin sa kaligtasan ng nasa labas o wala sa loob ng tunay na iglesia? Mayroon din akong itatanong kay Mr. S, kapatid na Michael, at sana ito yung tanong pala namin, Mr. S, sa iyo at sa mga kasamahan niyo. Mahal mo iglesia at mahal namin ang iglesia. Pareho tayong minamahal ang iglesia. Ang tanong, bakit mo pinagtaksilan ang iglesia ni Kristo?
Ba't mo pinagtaksilan yung pamamahala kung talagang mahal mo ang iglesia? Ikalawa, kung mahal mo talaga ang iglesia, bakit ibinilad mo at ng mga kasamahan ninyo sa kahihiyan ang iglesia? Kung mahal mo iglesia, bakit ang ginawa mo, naghasik ka ng pagkakabahabahagi sa iglesia? Ang nais nyo mangyari, magkawatak-watak ang iglesia o ang bayan ng Diyos. Yan ba ang tunay na pagmamahal? Mr. S, aabangan namin ang maliwanag mong sagot. Hindi malabo ha? Iba ang malabo sa maliwanag, iba ang maliwanag sa malabo. At kapatid Ramil, naalala ko lang noong nasa karapatan pa ito, talagang meron na siyang damdaming mainggitin o mapagselo sa kasama. Bakit mo nasabi yun, kapatid na Michael? Kasi wag na nating sigurong banggitin yung mga nagdaan. Ito na lang huli. Hayag na hayag do sa kanyang programa sa YouTube na kanyang ipinalabas. Ay, yung sagot niya, bali, sa atin. Ang kanyang pagkainggit sa atin. Nahalata. Halatang halata. Pakinggan natin. Out of desperation, ay nag-create sila ng isang TV production. Isang 15-minute TV program at pinamagatan nilang ang tunay na defenders of the faith. Pagkatapos ang ginawa nilang panelist ay ang paborito nila na gamitin at pambato nila na si Michael Sandoval at Bobby Fernandez. Mr. S, Mr. Samson, hayaan mong tawagin kitang Mr. Samson ngayon. May karagdagan akong tanong sa iyo at karagdagan mong assignment at tumitig ka. Pakinggan mong mabuti itong tanong namin sa iyo. Hindi ka ba paborito noong narito ka pa sa loob ng iglesia? Sagutin mo yan. At nasa pakiramdam mo ay hindi ka pala paborito. Kaya ka ba nagtampo at gumawa ng palihim o patagong mga bagay na masasama laban sa buong iglesia? When you are under investigation, why did you run? Uulitin ko. Nung ikaw ay nasa ilalim ng pagsisiyasat o sinisiyasat ka, bakit ka tumakas o tumakbo? Again, why did you run? Bibigyan kita o ka namin ng ilang panahong not because Delilah's on her way, but because you know from the bottom of your heart that you are guilty of all the charges against you. Nung sinisiyasat ka, hindi ba dapat yun ang pinaka magandang pagkakataon para patunayan mo to prove that you are innocent before the whole world? Ang problema, kapatid na Ramil, hindi na niya nahintay yung pasiya sa kanya ng pamamahala, kundi hinatulan na niya ang kanyang sarili, lumabas siya rito sa compound ng Sentral at siya nagtungo. Ayun, sa media, nagpa-interview at doon nga kung sino-sino na, kung ano-ano na pinagsasabi tungkol sa iglesia. At sapagkat yung kanyang ginawa, bunga ng pagkainggit. Diba? Naiinggit sa ating kapatid na Ramil. Yung bang pagkapaninibugo, pagkainggit, mabuti ba yun o gawang masama? Kung paano, kapatid na Michael, na masama ang pagkakabaha-bahagi, winawasak yung katawan ni Kristo ang iglesia, masama ring mamahay sa ating pagkatao, yung selos, yung inggit. Iba-iba kasi ang pinaglagyan sa atin ng Diyos bilang mga ministro. At saka, ministerial yan yung kapalaran ng isa, sabi nga ng kasabihan ko, ang kapalaran ni Juan, hindi siya kapalaran ni Pedro. At yung kapalaran ni Pedro, hindi kapalaran ni Juan. Tulad ko, kapalaran mo, hindi kapalaran ko. Yung kapalaran mo, hindi kapalaran mo. Pero pareho pa rin ministro. Pero higit kang mapalad, kapatid na Ramil. Pero hindi ako naiinggit sa'yo. Ako rin naman. Hindi naman ako naiinggit. Kahit na maganda yung asawa mo, di ba? Pero iyan ang kapalaran ibinigay sa iyo ng Diyos. Isa pa, kapatid na Ramil, sa ministro ito, natatawa lang tayo. Maliwanag sa atin sa lahat ng mga totoong ministro sa iglesia, ang pananampalataya po dito sa iglesia ng lahat ng mga ministro at mga kapatid sa iglesia, mas malawak ang pananaw ng pamamahala
sa loob ng iglesia. Sabi nga, yung karaniwang kapatid o tayo, ang natatanaw lang natin, maigsi lang. Pero ang pamamahala, mas malawak ang pananaw. Itong si Mr. Samson, ang natanaw lang niya, sabi nga, you just see a tree, but not the entire forest. Ano man ipinasya ng pamamahala, sa tingin mo, hindi ho maganda yon. Nalilimutan ba natin? Ministerial ito kapatid na, basahin ko nga muna, unang Korinto. Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Talatang 4, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Ang nagsalita sa talatang ito ay si Apostol Pablo, isa sa mga namahala sa iglesia noong unang siglo. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Maliwanag sa atin yan. Ministerial sa panahong first year pa lang tayo, prep pa lang tayo, kapatid na Michael. Iyan na ang itinuro sa atin. Wala tayong karapatan humusga. Ang Diyos ang may karapatang humusga sa namahala sa iglesia. Kaya nangyayari, itong si Mr. S, siya yung humuhusga at humahatol sa namamahala. Kaya may tanong kami sa iyo, Mr. S. Ito itinanong ka na noon doon sa isang Mr. S. Sino ka? Sino ka para hatulan at husgahan ang pamamahala sa loob ng iglesyang ito? Sino ka? Sagutin niyo, kapatid Ramil. Bahala na siyang sumagot. Basta sa atin, dito lang tayo sa doktrina. Sana po bumalik kayo sa kasiglahan yung mga nadaya at napapaniwala ng mga nagrebelde o mga itiniwalag na ministro sa loob ng iglesia. At yung iba, meron kaming tanong sa inyo. Bakit kayo po ay napagambala? At yung iba sa inyo, hindi lang napagambala, kundi kasama na kayong nanggagambala sa pananampalataya at paglilingkod ng mga matatag sa pananampalataya sa iglesia na naglilingkod sa Diyos, na pasasakop sa pamamahala at tumutupad ng kani-kanilang banal na pananagutan. Sana po, ang programang ito ay makatulong para lalo tayong maging matibay at matatag sa ating paglilingkod sa Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa ating pagwawakas ay pangungunahan tayo ng kapatid na Ramil sa isa pong maikling panalangin. Ama namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Salamat po sa maraming at magandang pagkakataon na ibinibiyaya mo sa buhay ng iyong mga hinirang. Amen. Magamat dumadaan sa pagsubok ang iyong iglesia, subalit alam naming Diyos kang makapangyarihan sa lahat. Amen. Nagmamakaawa po kami sa iyo. Sana ipagtanggol mo ang iyong bayan. Amen. At sana ang mga kumakalaban sa amin, kung sila'y mga dating kasama namin sa paglilingkod, nagmamakaawa po kami sa iyo. At sana kung sila'y mga anak mo, bigyan ng pagkakataon, Amen. makabalik sa tamang paraan ng paglilingkod sa iyo. Upang sa gayon kaming lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Basbasan mo ang palatuntunan ito ng iyong iglesia at ang pamamahala. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen.